na mupirma ka para masiguro na naibadya ang iyong distrito. Oh, pipirma ka daw para siguradong magkaroon ng budget ang iyong distrito. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Tandabunan PH channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon mga kababayan. At ito, pag-usapan natin ngayon, merong kumakalat sa social media ngayon mga kababayan, isang speech ng isang mayor doon sa Mindanao mga kababayan. Nako, mag-comment kayo dito mga kababayan, ipaparinig natin sa inyo kasi audio lang. Okay, audio lang yung inilabas. Pero in-identify kung sino itong mayor na ito mga kababayan. At ito, pakinggan ninyo. Cebuano ito o Bisaya, pero translate lang natin mga kababayan. Hindi ko alam kung talagang Bisaya kasi mix ito mga kababayan. Okay, iba yung pananalita nila dito. Again, kumakalat na ito sa social media ngayon at ito, pakinggan ninyo kung anong masasabi nyo dito. Ito ay dinipensahan niya yung isang kongresistang pumirma doon sa impeachment kay VP Sara mga kababayan. And then at the same time may pasabog pa siya tungkol sa Davao City mga kababayan. Kung kayo taga Davao, mag-comment kayo kung ano masasabi nyo dito sa sinasabi niya. Kung kayo ay nakapunta or nakabisita na ng Davao City, mag-comment kayo kung anong masasabi nyo dito. Pabulaanan ninyo kung hindi totoo or aminin nyo kung totoo itong sinasabi niya about sa Davao mga kababayan. Okay? Eto, ipaparinig natin sa inyo. And then, hindi lang tayo magkomento or magkomento tayo sa huli na. And then, tingnan natin kung anong masasabi natin dito. Okay? Okay mga kababayan. Ito. By the way, pag-like and share ng videos natin mga kababayan and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Of course, sa lahat na nakapag-subscribe na, palakpakan. Ito, pakinggan niyo ha. Yan. Normal speed lang. 1980s to the late 1990s, I grew up with the Dutertes. Schoolmate pagid ako si Sara Duterte. And ako, idol din ako na sila mga leaders. No? Pero I tell you, being your mayor, isip leaders, especially isip congressman, no? I talk about, Congressman Momo. I understand that it is a tough decision. Listen to my decision para kang Momo. By the way, translate natin mga kababayan. Sorry. Balik natin. Nako. Hindi ko na translate para. Balik ulit. Hindi ko na translate, sorry. Now. 1980s to the late 1990s, I grew up with the Dutertes. Since 1980s and then late 1990s mga kababayan, I think may subtitle naman pala mga kababayan. I grow up with the Dutertes. Okay? I grew up lumaki pala sa mga Duterte ito. Schoolmate pagid ako si Sara Duterte. Schoolmate niya daw si Sara Duterte. And ako, idol din ako na sila mga leaders. No? Naku, idol pa pala niya mga kababayan. Idol pa pala niya. Nako, may kakilala akong congressman din mga kababayan na kung saan sinabi din niya na idol din niya si Sara Duterte. Nako, taga Cebu yun. I think dalawa sila nag-idol kay Sara Duterte. Anya, silang dalawa pumirma ng impeachment laban kay Sara. Ito, mayor lang ito mga kababayan. Okay, dinimpinsahan lang niya dito yung yung isang congressman. Okay? Patuloy natin. Pero I tell you. I think naintindihan naman. May subtitle English din eh. Pero I tell you. Being your mayor, isip leaders, especially isip congressman, no? I talk about, Congressman Momo. I understand that it is a tough decision. Naku, yung sa subtitle, wrong spelling pang tough. Touch pa.
Sige lang, patuloy natin. Mahirap do yun na desisyon para kay Kong Momo. Hindi ko kilala yun si Kong Momo, mga kababayan. I think sa Surigao ito, si Congressman Momo, mga kababayan. Ha? Mag-comment kayo dyan kung sinong may kakilala dito ni Congressman Momo. I-comment nyo dyan. And then kung kakilala, nandyan na naman yung pagmumukha at picture at pangalan ng mayor na ito. O comment nyo dyan kung ano masasabi nyo dito, mga kababayan. Kung ito ba ay totoo, kung siya ba talaga ito, i-comment nyo dyan. I-comment nyo rin kung hindi, mga kababayan. Okay? Kasi baka naman, kasi audio lang eh. Di ba? Baka naman may nagpapanggap lang para, of course, siraan ngayon, mga kababayan. Di ba? Dahil sa eleksyon, siraan ngayon, so posible ding hindi ito. Okay? Kaya nga, kung may nakakita dito, kung kilala nyo ito, kung kilala nyo ang boses, mag-comment kayo, sabihin nyo na, fake news yan or hindi fake news, hindi naman ito news. Maling informasyon lang or disinformation. Comment nyo dyan. And then kung sa tingin nyo, sa boses niya, kilala nyo, ito talaga yung mayor na nagsasalita, ito talaga yung boses niya, saya talaga yan, i-comment nyo rin, mga kababayan. Okay, para malaman natin, of course. Kasi nga, ito, kumakalat na sa social media. Okay, ito, pagpatuloy natin. Painful daw na desisyon kay Congressman Momo, mga kababayan. Even if wala niya personally na experience which I did. Pero if I were in Momo's shoes, I would do the same. If siya daw din nasa paa talaga. If siya daw din yung nasa sapatos or sa lugar ni Congressman Momo, mga kababayan, of course, pipirma din daw siya. Di ba? Akalain mo? Anong tawag nyo dyan, mga kababayan? Again, ito kung talagang siya ito, mga kababayan, ha? Anong tawag nyo dyan? Akalain mo? Lumaki, naka-experience, nakatira ka ng Davao. Kinalakihan mo yung pamamahala ng mga Duterte, mga kababayan. Okay? Classmate mo pa ang anak ng mayor na si Sara Duterte, mga kababayan. Idol mo pa yung mga Duterte. Anyet, kung darating ang panahon na papipiliin ka, handa kang talikuran yung pagkakaibigan mo, yung pagsasaludo mo sa taong hinahangaan mo. Okay? So, kalain mo yan. Ito, pagpatuloy natin. Because you never know what is good or best for your people. English naman pala, mga kababayan. Klarohin natin. English naman yan. It was never wrong to favor what's best for your people daw, mga kababayan. Comment kayo dyan kung agree kayo dito, mga kababayan, ha? Matindi yung matindi yung dilema niya dito, mga kababayan. Ano ba ang pipiliin mo? Yung kaklase mo na kilala mo na iniidolo mo yung pamamahala sa gobyerno o yung mga tao mo? Ano bang ibig sabihin niya? Okay? Ano bang ibig sabihin? Bakit may pilian na ganyan? 'Di ba? Ano bang mangyayari kung si Congressman Momo hindi pipirma doon sa impeachment laban kay Sara Duterte? Ano kayo mangyayari? Ito, pakinggan natin. Even if you were told na mupirma ka para masiguro na naibadya ang iyong distrito. Pipirma ka daw para siguradong magkaroon ng budget ang iyong distrito. Tinanong niya, hindi ka kaya pipirma? Tignan nyo, anong masasabi yun dito, mga kababayan? Nakala nyo, iniidolo mo, kaklase mo, kilala mo, nakikita mong anong klaseng pamamahala dyan sa Davao, kaya nga iniidolo mo, diba? Anyet, kasi pagdarating ng araw, papipiliin ka, i-impeach mo ito para magkakaroon ka ng budget,
O tatalikuran mo yung impeach ano ba? Nalilito na tuloy ako mga kababayan. Patuloy kang manindigan kasi kakilala mo yan, kaklase mo, alam mo anong pagkatao ng mga Duterte, o tatalikuran mong pagkakaibigan ninyo yung paghanga mo doon sa kanilang pamamahala in exchange doon sa budget mga kababayan. Dili ka mo pirma, hindi ka kaya pipirma. Sagot kayo dyan mga kababayan. Ano sa tingin nyo dito? Ito patuloy natin. O lisaw daw, mahirap daw mga kababayan. Nako. Mahirap daw yung sitwasyon. Mag-comment kayo dyan kung saan banda mahirap. Gusto ba ninyo ang ma-experience na ito, ang ma-experience sa kanilang sa Davao karon? Oy, nako patay. Ano bang nangyari sa Davao? O, gusto nyo ba raw? Sinabihan niya yung sino sinasabihan niya, hindi ko alam, ang kababayan. Gusto nyo ba raw ma-experience yung na-experience ng Davao ngayon mga kababayan? Ano bang na-experience ng Davao? Ito, patuloy natin. Dili daw. Hindi nyo raw gusto yung na-experience. Ano ba na-experience ng Davao? Davao's economy really right now is down. Davao economy right now really is down. Kayo dyan mga taga Davao. Kayong mga nakapunta ng Davao, mag-comment. Kung ano masasabi nyo dito. Sabihin nyo, totoo yan. Sabihin nyo, mali yan. Sabihin nyo kung anong masasabi nyo dito sa sinasabi niya mga kababayan ha. Ito, patuloy lang natin. Naku, ininsulto pa ito ng taga Davao mga kababayan. Nakalain nyo. Iniidolo mo yung tao kasi nga doon sa kanilang klaseng pamamahala. Anyat ngayon sinisiraan mo. Naku. Kung hindi ka na lang sana nagsalita ng ganito, madam. Naku. Sinisiraan mo yung lugar ng pamamahala. Ano ba to? Pinamahalaan nila. Bakit mo inidolo kung yung ekonomiya nila ay down? Kalain nyo yan? Wala inclusion of new projects except for the Samal Bridge. Dahil daw walang infusion projects except sa Samal Bridge, mga kababayan. Kayo mga taga Davao, again, comment kayo dyan. Employment is down. Employment is down in Davao? Nako mga kababayan. Again, comment nyo dito kung siya ba talaga ito mga kababayan ha, kasi nako, baka sinisiraan lang ito. So patuloy natin. Everything is down. Everything is down. Everything is down pa. Ako, sa Davao. Patuloy natin. And for how many years pa kang bulan para ma-change? And how many, sa ilang taon ka pang maghihintay para mabago? Naku. Ngayon ko lang narinig ito mga kababayan na ang Davao ay ganyan. Kasi karamihan sa narinig ko na ang Davao, isa sa mga progressive city, I think top 2 nga in Asia, yung Davao mga kababayan ha, sa pagkakaalam ko. In terms of development, peace and order, ano pa? Yun nga, compared sa other cities, mas okay pa yung Davao, di ba? And yet, ngayon ko lang ito narinig na sinasabi niya na kung saan everything is down in Davao. Kasi walang projects. Wala daw natatanggap na projects kasi mga Duterte. Hindi naman sinabi mga Duterte kasi nga daw, baka ibig sabihin niya na kasi yung mga kongresista hindi pumirma. Patuloy natin. Pero kita, isa ka probinsya na one of the poorest provinces.
Oh, tayo daw bilang isang probinsya, bilang isa sa mga pinakamahirap na probinsya, paano nangyari yun? Sinasabi mo yung Davao, down lahat, and yet, inaamin mo na yung probinsya, poorest province. Ikaw pa naman yung mayor. Anyway, patuloy natin. Oh, in the country pa talaga. Kung kamukhaan yung congressman, what would you have done? Oh, if kayo daw yung, ay, no, English naman mga kababayan, patuloy lang natin. If kayo yung congressman, what will you have done? O, di ba? Hindi ko alam kung tama yung grammar ha, pero hindi naman ako English teacher mga kababayan. Mag-comment na kayo dyan. Again, questionably pa ito mga kababayan. Talagang siya ba ito mga kababayan? Mag-comment kayo ha. Ito, patuloy natin. I bet you will do the same. Because I will do the same. Pag ang tanggal I bet you would do the same because she will do the same daw mga kababayan. Ano ibig sabihin? Pipirma din daw siya. Kasi nga, ayun yung bilang isang pinakamahirap na probinsya, ayun yung matanggalan ng budget. O, ito na nga, so, kasunod na. O, budget, tanggalon tanan budget. O, alisin daw yung lahat ng budget. O, unsa man ang matabang sa atong mga leaders. Ano ba ang maitulong ng ating mga leaders? sa pangangailangan ng grabe kaayo nato ang pinahanglan. Sa mga pangangailangan na grabe. Ano bang grabe? Ano bang Tagalog ng grabe? Oh. Sa mga pangangailangan na talagang kailangan natin. Oh, yan. Oh, more than daw sa health. Diba? Magnara ang tanan. Oh, magngangatang tanan. Ano ba yung sabihin? Oh, matulala tayong lahat. Parang ganyan mga kababayan. Ano ba nganga? O yung bubukang bibig ba na parang ano? Oh, yan matulala. Parang ganyan. Ano ba tong Tagalog natin mga kababayan? Nahihirapan tayo sa kalisod nito. Ito, patuloy natin. I didn't expect gani na kayo ba sa Marlin? Oh, I didn't expect, English naman. I didn't expect na meron pa talagang mang-bash dito sa Carmen. O, Carmen pala. Anong lugar to, Carmen? O, Carmen. O, Surigao. Tuloy natin. Pero meron pa ring hindi nakaintindi mga kababayan. Agusan del Sur na pamilya sa Kumbana. Oh, sa Agusan del Sur daw, kung saan nandun yung pamilya ng kanyang husband. Yung sa ito na mga congressmen po din na dito ipirma. Oh, dalawang congressman din doon, pumirma din. Oh, pumirma doon sa impeachment. And one of the employees sa Kumbana, Oh, isa sa mga empleyado ng kanyang husband, kay Vice Mayor na dito sa Loreto, kasi daw vice mayor daw din siya. Sa Loreto. Siya lagi siya sa vice mayor na sa Loreto. Nandyan yung pangalan. Hindi ko lang alam kung totoo ha. nag-bash sa Facebook. Nag-bash. Ibig sabihin niya, yung isang empleyado ng kanyang husband, kasi naman daw, vice mayor yung husband niya. Nang bash daw sa Facebook, mga kababayan. So, anong nangyari? Unya, sayang ko po, iyang hagi, fire out. Dahil daw sa kanyang galit, kasi nga raw nang bash mga kababayan, tinanggal niya sa trabaho. Nakalain niyo yan? Kapag mang-bash ka pala, ano na pala, well anyway, baka naman siguro sinasabihan sila nga na dapat non-partisan sila mga kababayan. And yet, naglabas ng sama ng loob sa Facebook, fire out. Parang sunog lang mga kababayan, fire out. Patuloy natin. Tanggalan ng trabaho ay napuhot na siya sa statement sa Facebook. Tinanggalan ng trabaho kasi nagalit siya sa statement na inilabas ng empleyado sa Facebook. Yan. Gina niya, kung sa may natabang sa imo, ni
Oh, tinanong niya yung empleyado, ano bang naitulong sa'yo ni Sara Duterte? Nako. Kailangan ba talaga mga kababayan, tayong lahat matulungan isa-isa ng ating mga leaders? Kaya nga pumipili tayo ng leader mga kababayan kasi ang pagtulong yan hindi individual. Oh, ini-expect natin yung mga leaders na gagawa ng mabuti, gagawa ng mga proyekto, gagawa ng batas para sa kaikaunlad ng lahat. Hindi po yan necessary na tayo directly makatanggap ng kahit na ano pa man sa mga binoto nating leaders. Eh kung ganyan, vote buying yan. O, patuloy natin. Although ako, I would still vote for Sara. Oh, ay, doon ako si Madam. Oh, anong sinabi niya dito? If ako, English naman ito. Hindi ko na i-translate mga ba. I would still vote for Sara. Oh, if she runs for president. Oh. Nako mga kababayan, I would still vote for Sara. If she runs for president, ano kayang ibig sabihin ito mga kababayan? Ako. Oh, well anyway. Again mga kababayan, mag-comment kayo dyan kung anong masasabi nyo dito ha. Hindi lang tayo magbigay ng komento kasi kayo na bahala. Kayo nang i-translate lang natin para maintindihan ng lahat at pinakita natin. Tingnan nyo, analyze nyo lang yung statement. Idol mo, kaklase mo, nagiging idol mo kasi dahil dun sa pamamahala sa kanilang lugar, which is the Davao City, mga kababayan. And then suddenly, sasabihin mo na everything is down in Davao. Oh, paano mo inuudulo ito? Down naman pala lahat. Nako, ang gulo-gulo mo bang? Hindi natin maintindihan. Oh, ito pa. Idol mo, kaklase mo, kilala mo, lumaki ka, nakatira ka doon sa Davao. And yet, pag darating yung araw na kung saan papipiliin ka, no? O pipirma ng impeachment or manatili doon sa kampo ng mga Duterte, halimbawa. Kasi pwede naman hindi sa mga Duterte mga kababayan. Oh. Pipiliin daw niya yung mga tao niya. Sino bang nagpapili sa kanya? Sino bang nagpapili na either kakampi ka kay Sara or kakampi ka sa yung mga constituents? Hindi ba pwede kakampi ka rin kay Sara kasi alam mong tama yung ginagawa niya, at the same time kumampi ka kasi tama yung ginagawa niya at ang resulta nito ay ang makabenepisyo nito ay yung mga constituents mo? Diba? Bakit mo sasabihin pinapili ako? Sino ba napapili sa'yo? Diba? Anyway, mag-comment kayo dyan mga kababayan kung anong masasabi nyo dito. Naku. Kasi nga, walang video. Kaya gusto natin video sana. Again, ito kumakalat na ito sa social media. Baka nakarating na rin ito sa inyong wall. Baka makakahanap kayo ng kaaway doon sa Facebook. Dito na lang kayo mag-comment mga kababayan sa YouTube natin. Okay? Maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.